Tama. Tandaan, meron siyang ongoing na human trafficking. Mga kahombre ko, naka-bail out yan. Huwag niyong kalimutan yan. Then meron pa siyang iba't ibang mga kaso. Yan ang nakakapagpakaba kay Culaong araw-araw. Yung kaso po ng human trafficking na yan. Kasi nga po, inuulit ko, hindi po basta yung mga nagdemanda lang ang kalaban ni Culaong dyan. Hindi lang po yun basta mga kababaihan. Ang kalaban dito ni Culaong, yung embassy ng Pilipinas sa Egypt. Kundi nga po ako nagkakamali, basta embassy ang kalaban ni Culaong. Embassy ng Egypt o embassy ng Turkey, o embassy ng Cyprus, basta yun po ang mga nag-compile ng mga ebidensya, mga pahayag ng mga nabiktima ni Culaong, yung mga nung nabasa ko nga yung mga ginawa ni Culaong dun sa mga kababaihan, talagang talagang sabi ko, bakit ko ba ito nasuportahan noong panahon ng pandemya? Grabe pala tong grabe pala tong ni Culaong, yung ginawa. Kaya po hindi po ako naniniwala sa mga tawan ni Culaong, sa mga kasiyahan ni Culaong. Alam ko hilaw na hilaw yan. Bakit? Anytime soon, malapit nang lumabas yan. Alam niyo kung sino nagsabi? Si Chief Vic Lorenzo, yung humuli kay Culaong doon sa Legrand. Yan ang nagsabi sa akin. Na si Culaong malapit na. Malapit na. Malapit na pong lumabas. O heto yung mismong word ni Chief Vic Lorenzo kung bakit tinanggihan niya ang interview kay Makagago. Ang sabi niya, wag muna, pending kasi yung human trafficking. Malapit na rin lumabas ang decision nun. Yan mismo ang chat sa akin ni Chief Vic Lorenzo. Yung nakikita niyong humuhuli kay Culaong doon sa Legrand, yun. Yung galit na galit si Culaong. Tapos pinagbintangan niya, ginawa niya ng issue, alam niyo kung ano? Sabi ni Culaong, meron daw siyang 2 milyon noon sa bag niya. Kinuha daw ni Chief Vic Lorenzo. Kaya kinasuhan niya yung mga NBI noon. Pero hanggang ngayon, nakita niyo, si Chief Vic Lorenzo nasa NBI pa rin, hindi natitibag. Hindi naalis sa pwesto, nandoon pa rin sa NBI. NBI pa rin siya. Mataas pa rin ang katungkulan. Kasi hindi totoo yung mga binibintang niya. Kaya po, tandaan ninyo, ang kasiyahan ni Culaong, plastic yan. Meron siyang kinakarap na swindling, estafa, alam niyan. Pangatlo, yung Data Privacy Act. Nilabas niya na hindi ko daw challenger yon, sa bangko daw yon. Huwag niyong kakalimutan yan, Pang-apat, sa akin at sa misis ko, sa buong pamilya ko, patong-patong na cyber libel case. Labasan mo muna ang problema mo bago ka tumulong sa iba. Kasi wala. Kaya nga nagtataka ko, bakit kay Culaong lumalapit yung mga nabiktima ni Sabi, scammer din yun Diba? Kung tinutukoy ninyo na si Sabi o si Susan Yance ay hindi tunay na abogado at iniskam kayo, kung totoo yun, ang nilalapitan ninyo ay numero 1 scammer ng pandemya. Nagkakamali kayo. O tapos meron pa pong land grabbing issue si Culaong. Buti nga, hindi yan dinemanda ng tatay niya. Hindi ko natatapik yun Yung patungkol doon.
ka na nga kapera-pera eh. Tao mo, hindi mo mabayaran 5,000? Tutulong ka pa sa iba? Wala ka nga kapera-pera? Imagine niyo yun, mga kahombre ko. Ito ho ang mga kasinungalingan niya. May utang daw si Manny sa kanya. Ito si Manny Pacquiao na pag-aahalat ng nagiging trapo. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US yan. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. May utang daw si First Lady sa kanya. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Ito ba ang taong hihingian nyo ng tulong, mga kahombre ko? Ang taong nagsisinungaling at napakalakas ng fantasy? Mga bilyonaryong tao mangungutang sa'yo? Wala ka na nga malamon. My goodness, man. Maaawa ka ba talaga sa sarili mo or hindi? You are a gun case, man. Kawawa ka. Ngayon, todo deny ka. Sabi mo, legal advisor ko lang siya. Wala kami pinirmahat kontrata. Uy, pag ganun-ganun ka pa. Nung nalaman mong kriminal, ini-endorse mo pa nga di ba? Bakit ba hindi ko mabanatan kuno itong allegedly fake na abogado na sinasabi ni Norman Gusgusin? Pakinggan natin ang aking prof sa social media na si Boss Caio. Let's assume for the sake of argument, totoo lahat ng sinabi mo. Lahat totoo. Wala bang kaso ng Privacy Act kapag in-affirm or dineny ni Maagago yan? Hindi ba siya pwedeng kaso ng Privacy Act? Bakit? Dahil hindi pinili na i-release yung identity niya. That's a violation of Privacy Act. Yan mismo yung kaso ni TP. Anong gusto mong gawin? E di cyber libel yun. Ang tatangan nyo naman, Bakit, Norman Gusgusin? Ito kasi ang gusto mangyari. Maghanap na naman ako ng ibang kalaban. Di ba? Kasi sanay na sanay ka sa ganyan. Naalala nyo, mga kahombre ko, before, kung sino-sinong pangalan, no? Pangalan ni ganito, pangalan ni ganyan, yung binibitawan niya para ma-deflect yung ating atensyon doon sa mga pangalang sinasabi niya. Tama? Ganyan siya, mga kahombre ko, tandaan nyo yan. Ngayon, akala niya kakagat ako sa paing niya. Nililigaw mo lang naman ang atensyon na halatang halata. Ngayon, mga kahombre ko, sa ating lahat, sino ba nagsabi na ang identity nung Susan at nung abogado ko no na sinasabi nyo, isa lang? Hindi ba ikaw yon? Di ikaw ang nalagay sa Privacy Act. Di ba? Ayun ang sinasabi ko. Alam ko, Norman Gusgusin, kung papaano nagwo-work yung kaso na yan. Huwag mong kakalimutan, ayan ang ikinaso ng pamilya ko sa'yo dahil sa ginawa mo kabulastugan sa Dodge Challenger ko. Patay ka ngayon and everybody knows gaano kalaki ang bail niyan. 200,000 pesos. Ayan ang sinasabi ko sa mga kahombre ko. Kaya ako sinasabi sa inyo na focus lang kay Mangusin. Kasi once na nag-open ako ng ibang argumento, malilihis ang lahat ng ito, magdadagdag lang ako ng problema, di wala nang nangyari, hindi na natin natapos ang isa nating problema. Ito ang ating primary na ginagalawan. Na andito tayo, main focus kay Norman Gusgusin. Yung ibang problema, sa Paulit-ulit din nilalamukos ni Kulaong yung mukha niya. Halatang problemado na talaga. Yan ang gusto nating nakikita kay Kulaong. ano yan? Kasi hindi ko Sa totoo lang, kapag nakikita ko si Kulaong nagmumura, nagkagagalit, yun ang gustong-gusto ko. Kasi alam ko na si Kulaong ay hirap na. Ganyan po yan dati. Nung mga unang labas niyan, ganito, ito pakita ko sa inyo, ito yung Kulaong na ito po yung Kulaong na may pera. Ito papakita ko sa inyo, Kulaong na may pera. Tibay ng dibdib, puso't kalooban, tiyaga, sipag. Ulitin ko, 10 kabutihan. Dangal ng lahi,
Dangal ng bayan ko. Ha? Ilocano ako. Ako ay Pilipino. Yan. May pera si Kulaong pag ganyan. Doon. Ito pa. Timpla doon ng kape. Woohoo! Talagang laughing trip tayo ngayon. Jen de la Cruz. Sir God Francis, nananahimik na ba si Arn Arn? Natawa kami, pinag-away mo mga basher mo. Hehe. Anyway, nasa likod mo kami. Sir, alam niyo yan. Lapit ka lang. Ma'am, Jen, ganito po eh. Sabi ko nga po, kailanman hindi nananalo ang kasinungalingan sa katotohanan. Hindi ko pinapansin yan. Wala namang kung itatagal yung mga yan. Puro bunganga lang yan, kapraso lang. Ang ginagawa ko niya, nag-hired ng 3 tao na may napakaraming cellphone, gagawa ng maraming account, ibabash. Pag binlock mo, may bagong account uli. Wala akong tunay na account dyan. Paano natin paniniwalaan ang sinasabi niyan? Yung account nila, fake. Di, alam nga namang may totoo sasabihin niya. Kung yung account fake, di fake na rin lahat ng nilalaman ng nasasabihin niyan. Yung regarding po, Ma'am Jen, yung kay Arn Arn, yan po ay tinuldukan ko na. Yung mga hinamong, nagsalita siya sa akin, hinamong ko siya, hindi siya sumagot, tinupad ko yung aking pangako, yun na po yun. Tapos na ho yun. At the end of the day, taong bayan ho ang nanalo. Yun ay tapos na. Wala na hong ano sa aking puso. Kaya panawagan ko na lang din sa taong bayan. At syempre, panawagan ko na lang sa kanya na next time, pag siya ay nagbalita, kailangan siguraduhin niyang hindi magkakamali. Kasi hindi lang naman ho baka marami pang matamaan na mas mabigat pa. Di ho ba? Para maiwasan na ho yun at makapanakit ng damdamin ng ibang tao. Magandang gabi po, Ma'am Jen de la Cruz. Yung inyong bigas, hindi nyo na kinuha. Pinabigay ko na ho sa Pateros. Kanina. Kami ho'y nakapagbigay sa Pateros ng bigas, marami, libu-libong gulaman, libong lata ng sardinas, at 8 tonelada ng kalabasa, at sotanghon na napakarami. Ay, ganun no? Kalahating toneladang sotanghon. Biro yung kalahating toneladang sotanghon. Kalahating tonelada yung sotanghon, no? Kita nyo, kalahating tonelada, sotanghon. Bago bigas, tonelada rin. Tapos kalabasa, 8 tonelada. May sardinas ho yun, may gulaman pa. Swerte ang mga taga-Pateros. At tayo handa pa hong tumulong, hindi ho dyan nagtatapos ang ating tulong. Heraldine Manalo, Sir, baka need mo din ng washable face mask para pamigay, microfiber and non-woven. Binibenta ko, pa-support po sa amin, mga online seller this COVID. Salamat po. Tingnan mo nga Yama, mukhang kailangan natin yan. Mukhang kailangan natin yan. Yan po yung Kulaong na may pera. Napaka mild lang, di ba? Walang kapikon-pikon, hindi man lang yung walang ano sa pagsasalita. Ganyan po ang Kulaong na may pera. Pero nako, ito, teka, nahanap ko yung yung video ni Food Genius. Hindi ko pala na-save yun yung tungkol doon kay pangalan nito. Yung tungkol doon kay hindi. Tungkol doon kay kay Deo Macalma, yung galit na galit siya kay Deo Macalma. Kumakita yun po yung walang perang Kulaong. Namomroblema na si Kulaong nun eto yata. Hindi, strong igorot at work pala yun. Basta pag yan po, walang pera. Ako, ang laki ng laki ng yung talagang problemado at makikita mo talaga na nagwawala. Talagang mainitin ang ulo. Katulad ito, mga nakarang mga live niya, kahit mga nagpapakulay, inaaway na di ba? Ganun po yan. Pag yan mo problema na ng todo. Kaya nga po ako, natutuwa ako, masaya ako pag nakikita kong ganyan si Kulaong. Kasi nga po, ibig sabihin nun, si Kulaong po, nararamdaman niya na pahilahod na siya. Ang tatrabahuhin. Malabo yan, mga kahombre ko. Hindi mangyayari yan.
wala tayong matatapos kahit isa pag ganyan. At ito pa yan, kung sakali nasagutin ko na abogado ba o hindi, ang fake lawyer ko na ito, dalawa ho ang pwedeng ikaso niya sa akin. Data Privacy Act at cyber libel. Ayan ang gusto ni Norman gusgusin. Matalino ho yan sa katarantaduhan, mga kahombre ko. Huwag niyong kalimutan. Alam niya yan na ganyan ang mangyayari. Kalimutan niyo na yung laglagan, ganito, wala namang ganyan. Kaso sa tingin niyo ba hindi magre-retaliate ang tao na yan? Kapag ginawan ko yan ng content? Malamang! At magkakaroon ako ng problema. Sa ngayon, hindi ko afford na magkaroon ng ibang problema. Kaya nga, di ba, sinabi ko sa inyo, focus lang tayo kay gusgusin. Kasi isa lang ang katawan ko. Yung ibang content ko sa YT, content lang yun eh. Goods yun, awareness and all. Ito kasi mga kahombre ko, personal na to eh. Kasama ko ng pamilya ko dito na talagang wawakasan tong hinayupak na to mga kahombre ko. At syempre kayo, kasi talagang ito personal na to sa akin. Hindi to basta content lang. Kaya kailangan nakafocus ako sa tao na to mga kahombre ko. At yan ang gagawin ko. Mga kahombre ko, kung tunay man na abogado, ang tao na yan o hindi, lumalabas po na nung October pa lang, nag-file na ako ng kaso kay Norman Gusgusin. Huwag niyong kalimutan. Nag-counter na tayo dyan. So, ibig sabihin, iba ho ang aking mga abogado, mga kahombre ko. Ito hong abogado na ito, dumating siya bilang kaibigan, no, sa amin, no, around November. So, tapos na. Meron ho talaga akong mga abogado, mga kahombre ko, ha. Kung abogado man siya or hindi, mga kahombre ko, hindi ko rin kayo masasagot. Kasi kailangan para sa akin may patunay ka. Patunayan mo na hindi ito abogado. Hindi ko alam. At wala akong oras to do that. Ako At hindi po trabaho ni MG na halukayin ang buhay ni Sabi. Di ba? Halukayin ang buhay ni Susan Yance. Halukayin ang binibintang na hindi katotohanang abogado to. Di ba? Hindi trabaho ni MG yan eh. ba ay in-scam ng tao na ito? Ako ba ay nabudol ng tao na ito? Hindi. Kasi mga kahombre ko, at the end of the day, itong tao na ito ay tumulong. Tinanggap ko lang yung tulong. That's it. Naging mabait naman siya sa akin. Tinulungan niya rin ako para ma-interview ko si Ian. Ako, ganun din yung sinabi ko. Mabait naman sa akin si Sabi. Kapag nagpunta ako sa live niya, mag-comment ako. Pag nakita niya yung comment ko, sinashoutout naman ako. Wala namang ginawa sa akin. Hindi naman ako na-scam ni Sabi. Diba? Kaya hindi ko talaga alam kung bakit kailangan na kaming mga vlogger o yung ibang mga vlogger na lumalaban dito kay Kulaong ay dapat kalabanin din si Sabi. O, tapos na. Wala na, mga kahombre ko. Yun na yun, di ba? Tapos na. Bilang balik ko sa kanya, shinout out ko siya. Kasi yun ang sabi niya, na i-shout out ko daw siya kasi tulong na daw sa kanya. Hindi. Syempre, di ba? Lahat naman pro bono. Lahat naman walang bayad. Sabi naman ni MG, di naman humihingi sa kanya ng bayad. So, yung simpleng gesture lang, yung makapagbalik ka lang ng kabutihan na ma-shout out si Sabi, anong problema doon? Hindi ho endorsement yun. Ang layo ng endorsement sa shout out, mga kahombre ko, ha? Tandaan nyo yan. Siyempre, tinulungan ko na lang. Kung yung ibang tao, may reklamo dito sa pekeng abogado kuno, sabi ni Norman Gusgusin, kayo ho ay magreklamo sa kinauukulan. At sa proper forum kayo pumunta. Kasi pag pera na ang usapan, internet is the worst place to be. Dapat doon kayo sa korte magtuos. Huwag sa internet, mga kahombre ko. Please! Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung may kasalanan talagang tao sa inyo, magkaso kayo. Huwag kayo puro dada. Huwag kayo puro hearsay. Kung sure kayo na yan ang identity ng fake na abogado kuno na yan na sinasabi ni Norman Gusgusin, ayan ang social media. I-live nyo. I-expose nyo. Tama, mag-live na kayo. I-vlog nyo si Kulaong, saka si Sabi. Maglabas kayo ng lehitimo at mabibigat na mga pruweba. Makonect nyo yung tao na loko sa inyo doon
sa tao na nakita nyo sa TV Patrol. Ngayon, kompleto de papel kayo. Good, panalo, di ba? Talagang may patunay kayo, 100% na siya yan. Eh di expose nyo, kayo ang managot sa Data Privacy Act at cyber libel. Di ba? Simple lang yon. Bakit ibang tao ang ipupush nyo na magkaroon at mag-risk sa Data Privacy Act at libel? Hindi nyo ba kaya? At hindi din naman kayo short-handed, di ba? Kung ayaw nyong gumalaw dahil tinatamad kayo, di ba? Kasi ganyan naman eh. Aasa lang kayo sa isang tao, bahala ka na dyan, basta ipakulong mo yan, di ba? Hindi naman kayo short-handed. Kasi isang katok nyo lang, may influencer naman na kumakagat sa inyo, di ba? Tulad na lang nitong page na ito. Nilapitan si Boss Kayo. O, anong ginawa ni Boss Kayo? Sinagot siya. Nakita nyo na, mga kahombre ko. Eh, hindi ba napahiya lang sa dulo? Kasi, lumabas na ang gustong mangyari nito, eh exactly tulad ng mentalidad ni Kulao. Ang gusto nila, eh pag-awayin si MG at si Kayo. Pangalawa, pag-awayin yung fake lawyer ko, no, sabi nila, at si MG. Eh, Nagpupunta rin dito yon. May nagpupunta rin dito yon. May nagpunta ditong page, meron din nagpunta ritong account lang. At ang sinasabi, parang gusto kaming paglabanin ni MG. Parang gusto nila i-bash ko si MG. Yung isa, yung page, napunta sa ano siya eh, sa ang pangalan nito. Teka, natawag nito. Sa comment, ayun, nasa held comments. Doon napunta yung comment nung nag-comment sa akin at sinasabi nga na ganun daw yung ginawa ni MG, bakit daw hindi kinakalaban ni MG, mga ganon. Binlock ko. Ako, isip-sip ko lang, ba't ko kakalabanin si MG? Eh, wala namang ginawang masama sa akin tong taon to. Wala rin namang ginawang masama sa akin si Sabi. Diba? Kaya alam niyo yung mga mabababaw na yun, akala nila, porque kunwari mag-comment sila, oh Mac, ganito, ganyan, bakit ganito, bakit ganyan. Akala nila, next live ko, magsasalita na ako, OMG, bakit ganito, bakit ganyan. Alam mo yung, hindi ako aabot ng kalahating milyong subscriber, kung ako'y bobo. Natarantado na to. Akala mo ang tingin sa akin parang kakaining itik. Na pag hinagisa ng kaning tawag doon yung kaning lamig, yung mga tirtirang kanin. Eh tutukain ko 'yon. Sus Mariosep naman. Hindi ako tatanda ng ganito, hindi ako magkakaroon ng ganitong channel. Kung bobo ko, yun lang yun. Ewan ko, yung iba kasi underestimate, ay, punta tayo doon kay Mac, brainwash natin yan. Kutya, kung ako nabe-brainwash, siguro baka 20k subscriber pa lang ako. tapos na, deflected na, huwag niyong kakalimutan kung kaninong mentalidad yan. Kay Norman Gusgusin, followers niya, pinag-aaway niya para sa palipad. Tuwan-tuwa pa nga yan, sir, pag nag-aaway yung mga followers niya tungkol sa palipad Andito ang palipad mo. O sige, sasagot to si Manang Martis. Sasagot to si ganito-ganito. Pinagsasabong niya para palaki ng lipad. Ngayon, naintindihan nyo na. Galawan nila yan. Sila rin lang ho yan, mga kahombre ko. Pakakak. Sinuling-huli ka na. Sagutin mo ngayon lahat yan, ha? Pero sa bagay, kahit hindi mo masagot yan, wala namang problema. Kasi sasagutan mo yan, mapipilitan kang sagutan yan sa korte. Iniiba na rin ho ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, ang kanyang mga topic nitong mga nakaraan. Bakit kamo? Simple lang yan. Nabutasan ba naman? At literal na 600 hanggang 700 pages na complaint na naman ang ihahain ko sa'yo, Norman Gusgusin, dahil sa kaangahan mong libelous statement. May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. Ngayon, mga kahombre ko, butas na butas ka ngayon, Norman Gusgusin.
Alam mo kung bakit? Ito ang sabi mo. Ito ang total na dami nung pinadala ng isang OFW from Taiwan na from October up to this present. Dami oh. October lang last year to this present. Aba! Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Mag-ingat ka kasi kahit yung babae na kinontak din ako niyan. Kaya mo nga natanggap, di ba? Yung aming conversation kasi in-screenshot niya, tama? Ngayon, siya mismo, Norman Gusgusin, ang nanglaglag sa'yo. Ano to? Ito yung mga pinakita mong resibo. I-zoom natin. Patay ka ngayon? Oo. From October up to this present. Lagot ka ngayon? Patong-patong na kaso na naman yan. Ayan na sinasabi ko sa'yo. Matanda kang walang pinagkatandaan. Paulit-ulit mong winawasak ang buhay mo. Yan tuloy. Patalon-talon ka tuloy ng syudad. Ha? Dinaig mo pampalaka. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Sabi ko sa'yo, sa ilalim ka na ng bato susunod. Legit yan! O kaya kung saan si Muammar Gaddafi noon, sa ilalim ng kanal ka ngayon papasok para hindi ka mahanap ng mga warrant mo. So anong Ayan ang di ba? Yan kasi si Kulaong eh. Masyadong mapusok, masyadong mayabang. Di talagang, Diyos ko patong-patong talagang mga magiging kaso nito. Yung ibinibintang niyang resibo na dahilan daw, kahit nga yung sinasabi niya yung October, nagsimulang magpadala. Parang ang pakahulugan ni Kulaong, October, binubudol daw ni Sabi yung mga OFW. At kinokonek kay MG. Parang ang dating ni Kulaong, sa kanyang live, magkasama, magkakonek, magkakampe, magkasabwat. Si Sabi at si MG sa pambubudol daw po sa mga OFW. Pero, kahit noong October, wala pang Sabi lawyer sa mundo ng Kulaong. ngayon, Norman Gusgusin, ang sitwasyon mo? Sinabi ni Norman Mangusin, From October up to this present. patay ka ngayon, kaya pala bigla kang umatras. Patunayan ko na may nakasabwat ka. Anong nangyayari? Hindi ka ba kasabwat? Baka naman nangungumisyon ka. Baka nangungumisyon ka. Anong baka? Wala na! Hindi mo na pwedeng bawiin yan. Patay ka ngayon. Ayan na sinasabi ko sa'yo. Another kaso na naman yan. Ginawan kita ng 600 to 700 pages na complaint. Bahala ka sa buhay mo. Patay ka ngayon? Oo. Yan ang exciting, mga kahombre ko, di ba? Ayan na sinasabi ko. Merong iba na nagko-question. Na ngayon, na nasagot lahat ng ito, huwag kayong magda-doubt sa taong bukas na libro ang buhay. Tama. Wala akong tinatago sa inyo. Tama. Kaya nga si Norman Gusgusin, ang laging pambanat sa akin, puro katangahan at kaob-oban, mga kaombre ko. Mga bagay na hindi factual. Paulit-ulit na huyan nasasampigan ng katotohanan. Norman Gusgusin, you're doomed now. Yari ka! Ipaliwanag mo yan ngayon. Sige nga!